Dinitalya ng isang bagong testigo ang umano'y overpricing ng Makati City Hall Building 2. Hindi lang umano overpriced ang gusali, niluto rin daw ang bidding para dito. Balita hatid ni Jam si Sante. Ano yan? Based on your personal knowledge o implikasyon lang yan dahil sa nakinabang ka? Yun ang pakiramdam mo, nakinabang din yung mas mataas sa'yo? Yun naman po ang kalakaran eh. Kung ang dating Vice Mayor ng Makati paligoy-ligoy pa, ang dating Vice Chairman ng Makati Bids and Awards Committee na si Mario Hechanova mas detalyado sa pagpapaliwanag sa papel daw ni Vice President Judgomar Binay sa overpricing umano ng Makati City Hall Building 2. Sa bidding pa lang, may kamay na raw si Binay na Mayor ng Makati noong simula ng proyekto. Pinatawag ko ng city engineer namin. Sinabi niya sa akin na maliwanag po yun na kailangan manalo sa project na to, yung Hillmarks Construction. Hillmarks Construction. So sa madaling salita, niluto itong bidding na ito para manalo ang Hillmarks. Ganun po ba? Totoo po yun, Senador. Niluto po namin. Sigurado kang hindi dumidiskarte lang si Engineer Morales ng sarili niya at nini-name drop lang niya si Vice President Binay. Sigurado po ako na yung sinabi ni Engineer Morales na si Mayor ang nagutos. Kasi po si Engineer Morales matagal nang kasama ni Mayor Jojo Binay yan. Trusted niya po yan. Bukod sa Makati City Hall Building 2, marami pa rin daw kontratang niluto para makuha ng Hillmarks Construction Corporation. Kabilang sa mga kinumpara ni Hechanova na proyekto ng Hillmarks ang isang gusali ng ospital ng Makati. Gayon din ang Makati Science High School. Ang presidente ng Hillmarks, dati nang inamin ni Makati Mayor Junjun Binay na co-officer niya sa isang organisasyon pero hindi niya raw kaibigan. Ito sa sinasabi niyong niluluto yung bidding. Paano niyo ito ginagawa? Halimbawa po, yung dito sa Hillmarks Construction, ang ginawa ho namin na pinagsubmit na ho namin ng bidding documents yung Hillmarks. Tapos kami na ho yung kumuha ng magiging kalaban nila. At kung may sumasaling ibang bidder, ginagawan daw nila ng paraan para ma-disqualify. Ginawa rin daw ito sa ibang proyekto na hindi Hillmarks ang papaboran, kundi kaibigan naman ni dating konsehal at ngayon Mayor Junjun Binay na gustong mag-supply ng firefighting equipment. Ikinulong ho namin sa elevator hanggang malito siya ng submission ng bidding documents niya. Dumating po siya dun sa bidding 20 minutes late. Nabanggit din ang 200,000 pesos na allowance na binibigay daw sa kanya bilang miyembro ng Bids and Awards Committee. Siguro po, Senador, para gawin lang namin kung ano po yung dapat namin gawin. Ayusin, meaning lutuin. Opo. Sigurado ka ba na galing ito kay Mayor? Opo, pag inaabot po sa amin yun, pinasasabi, ito yung allowance yung galing kay Mayor. May instance ba na si Jojo Binay mismo nagbigay sa inyo? Hindi po, ang nag-aabot nga po si Engineer Morales. Pero ang sabi po ni Engineer Morales, galing po kay Mayor yon. Giit naman ng Hillmarks, dumaan daw sa tamang proseso ang pagkapanalo nila sa mga nakuhang kontrata. Bilang sagot naman tungkol sa umano'y overpricing ng Makati City Hall Building 2, ikinumpara ng Hillmarks ang halaga nito sa ibang gusali ng gobyerno. Makikita po natin that the price of the Makati Parking Building is comparable with other government projects. How can you tell me that you are comparing apples to apples? You showed the Batasan Annex. Do you know every congressman has his own bathroom? Puwera pa ho, and every congressman has 2 rooms and a bathroom and a kitchenette. And aside from that, hindi po vinyl, kung hindi tiles at meron pa ho atang marmol o granite. And aside from that, yung pong floor ay may CR. Question din ni Senador Alan Peter Cayetano kung bakit mas mahal ang material pag Hillmarks ang bumili at hindi ang Makati City Hall. Kasi nag-impute na po kami ng mga yung profit po Medyo niloloko tayo sa math, Mr. Chairman. Sorry, Panyero, but that's my conclusion. You know why? If I'm buying, no, I will canvas the cheapest. Unless I want to make money myself. That happens. Because if I'm president of the corporation, I want to buy it myself. But the subcontractors will give me a kickback. I will tell my board I want to do it myself. I'll do that. Diba? But if I give it to you at kayo kakonsyaba ko, you can also give me a kickback. But if we want the cheapest price, what do? We canvas. You canvas, what else? You bid it out. Nagbibidding din kayo, hindi po ba? Opo. Nagbigay pa kayo ng kickback kay Vice President Binay nung siya po ay Wala po. mayor pa?
Wala po. Napag-usapan din ang cake para sa senior citizens na ayon kay Hechanova ay sinusupply ni ngayon Senador Nancy Binay ayon sa kanyang pagkakaalam. Personal pa nga raw siyang kinausap ni Nooy Makati Mayor Binay tungkol dito. Sabi niya sa akin sa opisina niya na, Mario, ano ba nangyayari dun sa payment nung cake ni Nancy? Kanyang negosyo. Ganun ho ba ang sinasabi ninyo? Sa palagay ko ganun po kasi ang pinapaluhap po yung bayad Yung bayad, yung dokumentong pambayad doon sa mga cake. na dineliver po sa mga senior citizen. Hindi ho ako nagsusupply ng cake. Tapos parang paulit-ulit nila na dinadawit yung pangalan ko. Pero up to now, wala pa silang hard evidence. Para sabihin na ako talaga yung nagsusupply ng cake. Parang nakakalungkot lang kasi doon sa hearing, puros mga sinungaling yung pinipresent nilang resource person. Question din sa pagdinig ang laki ng halagang inilaan para lang ilipat ang Urban Development Department sa Makati City Hall Building 2. Yung data center kasi, all the transactions, yung computerized system ng Makati po, doon po nanggagaling lahat, doon nag-ooperate sa data center ngayon. So kung ililipat mo itong data center na to sa another building, hindi naman ganun na basta mo na lang po buhatin po ito na ilalagay dito Kasi lahat po ng connections, nandito po. So ang idea dapat paandarin mo muna ito bago mo patayin itong old data center. Pinapasumite ng mga senador sa mga opisyal ng Makati ang mga dokumento kaugnay ng Makati City Hall Building 2, gayon din ang tungkol sa iba pang gastusin ng lungsod upang mabusisi daw sa darating na pagdinig sa September 11. Ang mga alegasyon muling pinabulaanan ni Vice President Binay. Ikaw ba naman, hindi ba naman sasabing politically motivated yan? Yung nagtatanong, abogado pa nila. Wala nang tigil talaga ito. No? Ito, dala ng mataas ako sa survey. Sabi pa ng kanyang tagapagsalita, wala raw ebidensyang iniharap sa Hechanova, kaya hindi ito tatayo sa korte, liban na lang sa isang kangaroo court. Jam Sesante, GMA News.